Basura ang turing nila sa akin. Habang iniluluwal ko ang walang buhay naming anak sa malamig na sahig, nagdiriwang si Miguel, tangan ang tropeyong ninakaw mula sa aking mga disenyo. Wala kang kwenta, pabigat ka, malupit niyang sumbat. Ngunit tapos na ang pagdurusa. Mula sa abo ng aking luha, susunugin ko ang kanilang huwad na imperyo. Handa na ba silang luhuran ang reynang itinapon nila? Diyos ko, tingnan mo nga naman ang ginawa mo sa paborito kong karpet na inangkat pa mula sa Europa. Ginawa mo lang basahan ng madumi mong dugo dahil pati sa pag-aalaga ng bata sa sinapupunan mo ay palpak at wala kang kwenta. Ang matinis at malupit na tinig ni Senyora Carmen ay umaling-awngaw sa kabuuan ng malawak na silid. Dumudurog sa natitirang lakas na meron si Amara. Wala man lang bahid ng pag-aalala sa mukha ng matanda nang ibaba nito ang porselanang tasa ng kape. Bagkus, pandidiri ang malinaw na nakabakas sa mga mata nito habang nakatingin sa ibaba. Wari isang nakakadiring insekto ang kanyang pinagmamasdan na sumisira sa perpektong imahe ng kanilang mansyon. Habang pilit na pinapakalma ng matanda ang kanyang sarili dahil sa nasirang gamit, nakahandusay si Amara sa malamig na sahig na gawa sa marmol. Nakakuyom ang kanyang nanginginig na mga daliri sa kanyang sinapupunan. Pilit na pinipigilan ang tila pagkapunit ng kanyang laman mula sa loob. Ramdam niya ang patuloy na pag-agos ng mainit na likido mula sa kanyang katawan. Unti-unting nilalamon ng mapulang kulay ang puting hibla ng sahig. Sa hindi kalayuan, umilaw ang tabing ng kanyang selpon na nahulog matapos niyang subukang tawagan si Miguel ng paulit-ulit. Ang tanging sumagot sa kanya kanina ay ang automatikong mensahe ng voicemail na sinasabayan ng maingay na musika ng pagdiriwang at halakhakan ng mga tao. Kasabay nito ay ang pamilyar na boses ng kanyang asawa mula sa malaking telebisyon sa gitna ng sala. Nakangiti at hawak ang kumikinang na tropeyo para sa parangal na Designer of the Year. Buong pagmamalaking inaalay ng lalaki ang tagumpay sa kanyang walang sawang dedikasyon sa sining at sa kanyang pamilya. Sa kanyang kabilang kamay, mahigpit na hawak ni Amara ang isang punit na piraso ng papel. Ito ang orihinal na guhit ng kasuotang inangkin ng lalaking pinangakuan siya ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar. Ang mga daliri niyang tadtad ng kalyo mula sa gabi-gabing pananahi. Para matapos ang disenyong iyon ay hindi man lang nakuhang isalba ang nag-iisa niyang pag-asa. Walang luhang lumabas sa mga mata ni Amara. Isang matinding pamamanhid ang gumapang mula sa dulo ng kanyang mga paa patungo sa kanyang puso. Tila may malaking batong nakabara sa kanyang lalamunan. Pinipigilan ang anumang sigaw ng paghingi ng saklolo. Nanghina ang kanyang mga braso at unti-unting nabitiwan ang lukot na papel. Ang mga pamilyar na kagamitan sa loob ng marangyang silid. Ang magagarang upuan, ang malaking aranya na nagbibigay ng artipisyal na liwanag, ay naging mga aninong nakakatakot na sumasakal sa kanyang paghinga. Kahit ang hangin ay parang may dalang lason na sumusunog sa kanyang baga. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang pagtitiis sa mga panlalait, ang pagkain ng tira-tira upang makatipid para sa kinabukasan ng bata ay nawalan ng saysay. Bakit ang pag-ibig na inakala kong mag-ahon sa akin sa hirap ay siya palang unti-unting kikitil sa natitirang piraso ng aking kaluluwa? Tuluyan siyang nilamon ng kadiliman nang hindi man lang natatanggap ang pinakaaasam na tulong mula sa mga taong tinawag niyang pamilya. Bumalik ang kanyang diwa nang maramdaman niya ang malamig na haplos ng hangin mula sa bentilador at ang pamilyar na amoy ng matapang na gamot
na na nakakapagpaduwal. Pagdilat ng kanyang mga mata, bumungad sa kanya ang puting kisame ng isang ospital. Nag-iisa siya sa malawak na kwarto, na kasing lamig ng pagtanggap sa kanya ng pamilya ni Miguel. Walang bulaklak sa tabi, walang naghihintay na asawa upang humawak sa kanyang kamay. Pinilit niyang igalaw ang kanyang kamay patungo sa kanyang tiyan. Wala na ang umbok na nagbibigay sa kanya ng pag-asa tuwing umaga. Wala na ang pintig ng buhay na naging kasama niya sa mga gabi ng pag-iisa habang tumatahi sa madilim at maalikabok na gilingan sa itaas ng mansyon. Isang higbi ang nakawala sa kanyang mga labi, isang daing ng inang ninakawan ng karapatang magmahal. Ang pisikal na kirot mula sa kanyang balakang hanggang sa mga hita ay hindi mapapantayan ang butas sa kanyang dibdib. Mahigpit niyang kinapa ang loob ng bulsa ng kanyang manipis na damit ospital. Nandoon pa rin ang lumang ipit sa buhok na gawa sa murang plastik, ang regalong ibinigay ng kanyang may sakit na ina bago ito mawalan ng malay at ipasok sa pagamutan. Ang mismong utang na loob kung bakit siya nagpakasal kay Miguel. Hinaplos niya ang magaspang na bahagi nito gamit ang hinlalaki. Itinatago mula sa paningin ng mundo. Sa tuwing hinahawakan niya ito pakiramdam niya ay inaalo siya ng kanyang ina, sinasabing magpakatatag siya laban sa malakas na agos ng buhay. Ngunit paano siya magiging matatag kung ang mismong dahilan ng kanyang paghinga ay sa pilitang kinuha sa kanya ng tadhana sa gitna ng kanyang tahimik na pagluluksa? Bumukas ang pinto. Pumasok ang doktor na may dalang makapal na talaan ng pasyente. Ang ekspresyon nito ay seryoso at may bahid ng labis na awa habang umuupo sa silya sa tabi ng kanyang kama. Ipinaliwanag ng doktor sa malumanay na paraan ang kalagayan ng kanyang matris. Ang matinding pagod, stress sa walang katapusang pagpupuyat at ang nangyaring pagdurugo ay nag-iwan ng malaking pinsala sa kanyang katawan. Ang mga salitang binibitawan ng doktor ay tila mga punyal na paulit-ulit na itinarak sa kanyang dibdib. Mahihirapan na siyang magdalang tao muli. Ang pangarap niyang magkaroon ng sariling pamilya na magbibigay sa kanya ng totoong pagmamahal, ang pangarap na bubuo sana sa kanyang wasak na pagkatao, ay tuluyang ginawang abo. Tumango lamang si Amara. Walang boses na kayang lumabas sa kanyang namamagang lalamunan. Pagkaalis ng doktor, muli siyang naiwan sa nakabibinging katahimikan. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa maliit na basurahan malapit sa pintuan, kung saan madalas itapon ng mga nurse ang mga ginamit na bendahe. May isang lukot at bahagyang sunog na papel doon. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, napansin niya ang sulat kamay sa gilid ng papel bago pa ito tuluyang matabunan. Hindi iyon kay Miguel. Hindi rin iyon sa kanya. Isang kakaibang pirma na tila isang lihim na mensahe. Isang inisyal na walang kinalaman sa ospital. Subalit, wala na siyang lakas upang isipin kung sino ang nagmamay-ari nito at bakit ito nasa kanyang kwarto. Ang kanyang blangkong pag-iisip ay nahablot nang bumukas muli ang pintuan nang walang anumang pagkatok. Pumasok si Miguel. Suot pa rin nito ang makisig na kasuotan mula sa parangal, na ngayon ay bahagyang nag-usot. Umaamoy pa ang matapang na alak at mamahaling pabango na madalas nitong gamitin kapag may ibang babaeng kasama sa mga pagdiriwang. Wala man lang bahid ng pag-aalala sa kanyang makisig na mukha. Walang tanong kung kumusta na ang asawang nakaratay o kung masakit ba ang nawalan ng sariling laman at dugo. Lumapit siya sa gilid ng kama. Ang mga mata ay nagpapakita lamang ng inis. Alam mo bang iniwan ko ang mga investors ko sa after party para lang pumunta rito?
Tapos aabutan ko na nakahiga ka lang at nagmumukmok. Walang alinlangan na ibinagsak niya ang isang makapal na patong ng mga blangkong papel sa ibabaw ng kumot ni Amara. I need new designs para sa autumn collection bukas ng umaga. Malamig niyang utos, ang boses ay puno ng awtoridad na hindi tumatanggap ng anumang pagtanggi. Huwag ka nang humiga dyan at mag-inarte, Amara. Sayang lang ang araw. Isipin mo na lang na at least ngayon, wala na tayong binubuhay na pabigat. Mas makakapag-focus ka sa trabaho mo para sa kumpanya ko. Kung wala akong makitang 3 sketch bukas paggising ko, ipapatigil ko ang pagbabayad sa bill sa ospital ng nanay mo. Tiningnan ni Amara ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buong pagkatao. Ang lalaking nangakong ilalayo siya sa kahirapan, ngunit siya palang magkakulong sa kanya sa isang impyernong may ginintuang rehas. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang paningin sa mga puting papel na nagkalat sa ibabaw ng kanyang kandungan. Ang magaspang na tunog ng paglipat ng bawat pahina na marahang hinihipan ng hangin mula sa lagusan ng malamig na hangin ay tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang tunay na halaga sa lalaking ito, isang walang kwentang kagamitan. Nakatitig lamang siya sa kawalan, habang ang banayad na kaluskos ng mga blangkong papel ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, nag-iiwan ng isang nakatatakot na tanong. Kung may natitira pa bang rason upang ipagpatuloy niya ang mabuhay sa ilalim ng anino ng mga halimaw. Tila may nakakabit na mabibigat na kadena sa bawat paghakbang ni Amara nang muli siyang pumasok sa malawak at tila nagyayelong mansyon ng mga nakapangasawa. Sariwa pa ang tahi sa kanyang katawan at ang sugat sa kanyang kaluluwa, ngunit walang sumalubong sa kanya kundi ang masangsang na amoy ng mamahaling pabango ni Senyora Carmen. Nakatayo ang matanda sa itaas ng engrandeng hagdanan. Nakapamaywang at matalim ang mga matang nakatingin sa kanya. Walang pag-aalok na magpahinga. Walang baso ng tubig para sa natutuyong lalamunan ng manugang na kagagaling lamang sa pagamutan. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan, Amara? Akala mo ba dahil nanggaling ka sa ospital ay prinsesa ka na rito? Kumang ipad na pambatik kong. Ang malamig na boses ng matanda ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Iminungkahi nito ang kanyang namumutlang mukha patungo sa pasilyo kung saan naroon ang silid na sana ay magiging kwarto ng kanyang anak. Linisin mo na ang kwartong iyan. Wala na ring silbi ang mga binili kong gamit. Itapon mo na ang mga basura doon dahil nakakasikip lang sa paningin. Sayang lang ang ginastos ng anak ko para sa batang hindi mo naman kayang buhayin. Bawat salitang binitawan ng kanyang biyenan ay parang pinong bubog na isinaboy sa kanyang mukha. Walang nagawa si Amara kundi ang yumuko at dahan-dahang naglakad patungo sa silid na iyon. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang kuna na gawa sa mamahaling kahoy, ang mga maliliit na damit na hindi na kailanman maisusuot, at ang nakakabinging katahimikan ng isang pangarap na ninakaw. Nagsimula siyang mag-ayos ng mga gamit habang pilit na pinipigil ang panginginig ng kanyang mga balikat. Habang maingat niyang itinatabi ang mga maliliit na medyas, bumukas ang pinto at pumasok si Miguel. Sa halip na yakapin siya at damayan sa kanilang parehong pagkawala, tiningnan lamang siya nito nang may pagkadismaya. Kinuha ni Miguel ang isang kahon ng mga lumang laruan at padabog itong ibinaba sa sahig. Stop acting like a victim, Amara. Nakakasakal na iyang pagmumukha mo. Malamig na wika ni Miguel habang inaayos ang manggas ng kanyang mamahaling polo. You should be grateful na tinanggap pa rin kita pabalik dito pagkatapos ng ginawa mo. Huwag mong kalimutan,
Kung hindi dahil sa pera ko, nakabaon na sa lupa ang nanay mong may sakit. Utang mo sa akin ang buhay niya at ang magandang buhay na tinatamasa mo ngayon. You owe me your life. Kaya wag kang mag-inarte dyan na parang ikaw lang ang namatayan. Ang laso ng utang na loob na paulit-ulit na ipinapaalala sa kanya ay unti-unting sumasakal sa kanyang pagkatao. Ito ang tanging dahilan kung bakit hindi siya makalaban, kung bakit patuloy niyang ibinebenta ang kanyang kaluluwa sa pamilyang ito. Tumango lamang siya, kinakagat ang kanyang labi hanggang sa malalasahan niya ang sarili niyang dugo. Nang makalabas si Miguel, napansin ni Amara ang ilang punit-punit na papel na nakakalat malapit sa basurahan. Ito ang mga orihinal na disenyo niya na malupit na itinapon ng kanyang asawa pagkatapos nitong nakawin ang pinal na bersyon. Umupo siya sa sahig at pilit na pinagdikit-dikit ang mga punit na piraso. Umaasang may maisasalba pa siya sa kanyang pinaghirapan. Ngunit hindi pa siya nakakatapos, nakapasok na muli si Senyora Carmen. Walang pag-aalinlangan, inihakbang ng matanda ang kanyang paa at buong diin na tinapakan ang mga pinaghirapang guhit ni Amara. Ang matulis na takong ng sapatos nito ay bumaon sa papel. Binubutas ang mismong puso ng sining ng kanyang manugang. Mga basurang galing sa probinsya. Singhal ng matanda na may kasamang pandidiri. Akala mo ba may bibili ng mga gawa mong mukhang pamunas ng sahig kung wala ang sikat na pangalan ng anak ko? Nagpapasalamat ka nga at binibigyan ng halaga ni Miguel ang mga walang kwentang drawing na yan. Linisin mo iyan at maghanda ka ng hapunan. May mga bisita kami mamayang gabi. Pagsapit ng kalaliman ng gabi, matapos mamasukan bilang isang katulong sa sarili niyang tahanan, inakyat ni Amara ang makitid na hagdan patungo sa maalikabok na silid sa itaas ng mansyon. Ito ang tanging lugar kung saan hindi siya sinusundan ng matatalim na tingin at masasakit na salita. Sa isang madilim na sulok, natatakpan ng lumang kumot, naroon ang kanyang padyak, isang lumang makina ng pananahi na minana pa niya. Inalis niya ang alikabok sa ibabaw nito at umupo. Inilagay niya ang magkabilang paa sa bakal na tapakan at nagsimulang pumadyak. Ang bawat pag-ikot ng gulong at pagbaon ng karayom sa kapirasong telang nakuha niya sa mga basahan ay lumilikha ng isang mabigat at paulit-ulit na himig sa gitna ng tahimik na gabi. Sa bawat pagpadyak, ramdam niya ang bigat ng pagkaalipin, ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak, at ang labis na paglapastangan sa kanyang dangal. Isang patak ng mainit na luha ang kumawala mula sa kanyang mata. Tuluyang bumagsak sa makalawang na gulong ng makina at tahimik na humalo sa maitim at malapot na langis nito. Wala siyang kakayahang punasan iyon. Habang patuloy siyang nananahi, napansin niya ang isang lumang etiketa ng padala na nakadikit sa ilalim ng makina. Kumunot ang kanyang noo. Nang huli siyang umalis sa kanilang probinsya, iniwan niya ang makinang ito dahil hindi pumayag si Miguel na dalhin ito. Papaano ito nakarating sa mansyon nang walang nakakaalam? Wala sa kamalayan ang kanyang ina upang ipadala ito at siguradong hindi ito ipapasok ng sinuman mula sa pamilya ng kanyang asawa. May isang taong nakakaalam ng kanyang lihim, isang taong patagong nagpadala ng piraso ng kanyang nakaraan. Tumigil siya sa pananahi nang maramdaman ang pangangawit ng kanyang baywang. Kailangan niya ng lapis upang markahan ang tabas ng tela. Naalala niyang naiwan niya ang lalagyan ng kanyang mga gamit sa opisina ni Miguel. Maingat siyang bumaba patungo sa silid ng kanyang asawa. Madilim at tahimik ang buong palapag.
Nang mabuksan niya ang pinto ng opisina, napansin niyang naiwang bahagyang nakabukas ang bakal na kahadayero sa likod ng malaking mesa. Kumikislap ang isang bahagi ng makapal na folder na may matingkad na kulay. Dala ng kuryosidad, lumapit siya at dahan-dahang hinila ang folder. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos mula sa bintana, binasa niya ang nilalaman ng legal na kasulatan. Ito ay isang kontrata ng ganap na paglipat ng karapatang ari. Nakasaad doon na ang lahat ng disenyo, sining, at anumang ideyang malilikha ni Amara hanggang sa katapusan ng kanyang buhay ay automatikong magiging pagmamay-ari ng Kasa Imperyo. Wala siyang karapatang mag-angkin o magbenta sa iba. Ngunit ang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso ay ang ibaba ng huling pahina. Nandoon ang kanyang pangalan. At sa itaas nito ay isang pirma na kamukhang kamukha ng kanyang lagda, ngunit kailanman ay hindi niya isinulat. Hindi lang ang kanyang anak ang pinatay ng pamilyang ito. Ninakaw na rin nila ang kanyang kaluluwa, ang kanyang pagkatao, at ang kanyang bukas. Ang tanging naiwan sa kanyang paningin ay ang kanyang pekeng pirma na nakadiin sa ibabaw ng isang mapulang selyo. Ang mapulang selyo ng pekeng pirma ay tila nag-iwan ng lapnos sa isipan ni Amara. Habang nakatitig sa malamig na dokumento na nagpapatunay ng pagkakagapos ng kanyang kaluluwa, ang lahat ng luha niya ay biglang natuyo. Wala nang luhang natitira para sa isang pamilyang hindi kailanman itinuring siyang tao. Ang matinding awa sa sarili na kanina lamang ay lumulunod sa kanya ay unti-unting napalitan ng isang malamig at nagbabagang galit. Hindi na siya isang biktima na iiyak sa isang sulok. Nauunawaan na niya ngayon kung bakit ganoon na lamang ang panggigipit sa kanya. Hindi siya palamunin. Siya ang gintong itlog na bumubuhay sa naghihingalong imperyo ng kanyang asawa. Dahan-dahan niyang ibinalik ang kasulatan sa loob ng kahadayero. Sinisiguradong walang magbabago sa ayos nito. Bumalik siya sa kanilang silid-tulugan na parang isang aninong lumalakad sa dilim. Hindi nagtagal ay bumukas ang pintuan. Pumasok si Miguel. Ang muka ay namumula mula sa patuloy na pag-inom. At ang mga mata ay may dalang pagnanasang pilit na umaangkin sa anumang makita. Lumapit ang lalaki at mabigat na inihulog ang katawan sa tabi niya. Pilit na ipinupulupot ang mga braso sa kanyang baywang. Ang amoy ng alak at banyagang pabango ay tila kamay na sumasakal sa kanyang leeg. Nandito na ang asawa mo, bulong ni Miguel. Ang tinig ay puno ng pag-aangkin. Gawin mo naman ang tungkulin mo bilang asawa. Kanina ka pa walang silbi. Ginamit ni Amara ang natitira niyang lakas upang dahan-dahang alisin ang mabigat na braso ni Miguel. Pilit siyang ngumiti. Isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Miguel, sariwa pa ang tahi ko mula sa ospital. Mahina pa ang katawan ko. Baka kapag pinilit natin, bumuka ang sugat at kailanganin na naman ng malaking bayarin sa doktor. Ang malamig na pagtanggi ay nagpaguhit ng matinding inis sa mukha ng kanyang asawa. Ibinagsak ni Miguel ang kanyang kamao sa malambot na kutsyon. Tumayo ito ng may pagkasuklam. Inaayos ang gusot na polo. Wala ka talagang kwenta kahit kailan. Sa kumpanya na nga lang kita mapapakinabangan. Pati sa kama pabigat ka pa. Singhal ni Miguel bago tuluyang tumalikod. Isinara ng lalaki ang pintuan ng may kalakasan na nagpayanig sa mga kuwadro sa pader at nag-iwan ng nakabibinging aling-awngaw sa buong palapag. Alam ni Amara kung saan ito pupunta. Sa piling ng mga babaeng kayang bilhin ng pera, mga babaeng hindi alam ang halimaw na nagtatago sa likod ng mamahaling damit.
Nang makasiguro siyang umalis na ang sasakyan ng kanyang asawa, bumangon si Amara. Hindi siya makatulog. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay isang tawag ng paglaya. Inakyat niya muli ang maalikabok na gilingan sa itaas ng mansyon. Sa pinakasulok ng lumang kabinet na gawa sa kahoy, inilabas niya ang isang nakatagong baul. Mula rito, maingat niyang hinugot ang isang telang inabel, isang tradisyonal na habi na ipinamana pa ng kanyang ina. Hinaplos niya ang magaspang, ngunit matibay na hibla nito. Ang bawat sinulid ay nagsasalaysay ng kasaysayan ng kanyang mga ninuno mula sa probinsya, mga babaeng matatapang, masisipag, at hindi sumusuko sa pagsubok ng panahon. Ibang-iba ito sa mga pekeng sutla na ginagamit ni Senyora Carmen upang magmukhang mayaman. Dito, sa gitna ng madilim at tila inabandonang bahagi ng bahay, sumibol ang isang napakalinaw na panitikan sa kanyang isipan. Kumuha siya ng simpleng lapis at isang makapal na piraso ng papel. Hindi siya gagamit ng anumang computer. Walang bakas na maiiwan sa makabagong teknolohiya na madaling nakawin ng kanyang asawa. Iguguhit niya ito sa paraang hindi kailanman maaangkin ng Kasa Imperyo. Papangalanan niya ang koleksyong ito na Hiraya. Isang pag-asa na magiging sandata ng kanyang pagbangon habang mabilis na kumikilos ang kanyang lapis. Lumilikha ng mga linya na sumasalamin sa hirap at ganda ng pagiging isang Pilipina. Hindi niya napansin ang isang matulis na aspil na nakakalat sa mesa. Gumiit ito sa gilid ng kanyang daliri at isang patak ng mapulang dugo ang mabilis na umusbong. Sa halip na punasan iyon o maghanap ng lunas, tinitigan ni Amara ang sariling dugo. Dahan-dahan niyang idinikit ang sugatang daliri sa papel, ipinahid ang dugo upang magbigay kulay sa labi ng babaeng kanyang iginuhit. Ito ang kanyang sining, pinaghalong pawis, luha, at sariling dugo. Bago sumikat ang araw, bumalik si Amara sa kanilang silid upang linisin ang kanyang sarili. Nang dumaan siya sa sala kung saan naiwan ang gamit ni Miguel, umilaw ang malaking selpon sa ibabaw ng lamesa, sinabayan ng banayad na pagyanig nito sa makinis na salamin. Isang mensahe ang lumitaw sa tabing. Wala siyang kaalam-alam. Ituloy ang plano para sa pondo ng nanay niya. Kumunot ang noo ni Amara. Sino ang nagpadala ng mensaheng iyon at anong patibong na naman ang inihahanda ng kanyang asawa laban sa natitira niyang pamilya? Isang babala iyon na kailangan niyang kumilos ng mas mabilis. Kinaumagahan, maagang gumising si Miguel, puno ng kayabangan at pag-aapura. Nakatayo ito sa gitna ng sala, humihigop ng mainit na kape habang hinihintay ang inaasahang resulta ng kanyang pagbabanta. Nasaan na ang mga disenyo, Amara? Wala akong buong araw para hintayin ang kabagalan mo. Utos nito nang makitang bumababa siya sa hagdan. Yumuko si Amara. Ang balikat ay bahagyang nakukuba upang ipakita ang pagkatalo at takot. Lumapit siya at iniabot ang isang asul na folder. Sa loob nito ay ang mga guhit na pinagpuyatan niya. Ngunit hindi ito ang hiraya. Ito ay mga disenyo na sadyang ginawa niyang pangit. Ang mga kulay ay nag-aaway, ang tabas ay luma na, at mukhang galing pa sa dekada 70. At ang mga detalye ay labis na nakakabahalang tingnan. Isang kumpletong sakuna sa mundo ng mataas na sining ng pananamit. Ngunit si Miguel, na walang kahit anong natatanging talento o pangunawa sa tunay na sining, ay ngumiti nang malapad matapos makita ang malinis na pagkakadrawing. Hindi nito nakita ang malalim na kapangitan ng mga damit.
Ang mahalaga rito ay may maipapakita ito sa mga mamumuhunan sa ilalim ng kanyang pangalan. Good. Mabuti naman at natuto ka ng sumunod. Ipapadala ko na ito sa patahian. Manatili ka lang dito sa bahay at maglinis. Buong kayabangang sabi ng lalaki. Sabay talikod dala ang mga papel na magiging mitya ng sarili nitong pagbagsak. Pinanood ni Amara ang paglabas ng sasakyan ng kanyang asawa. Nakayuko pa rin siya, ngunit sa likod ng kanyang maamong mukha ay isang masunuring ngiti na may nakatagong matalim na tingin. Kinaumagahan, binalot ni Amara ang kanyang sarili sa isang lumang bestida at piniling magmukhang kaawa-awa bago humarap sa kanyang biyenan. Nakaupo si Senyora Carmen sa hardin, nagpapahid ng mamahaling krema sa kanyang mga braso habang umiinom ng tsaa. Sa mababang boses na punong-puno ng pagpapakumbaba, nagpaalam si Amara na pupunta siya sa murang pamilihan ng Divisoria. Ginamit niyang dahilan ang pagbili ng mga murang sinulid at retaso upang tahiin ang mga lumang kurtina at gawing basahan upang hindi na raw sila gumastos pa ng malaki sa mga gamit sa paglilinis ng mansyon. Isang mapangutyang tawa ang pinakawalan ng matanda. Pinayagan siya nito ng may pandidiri, mariing nagbilin na huwag niyang iuwi ang masangsang na amoy ng squatter sa kanilang malinis na pamamahay. Ang maingay at masikip na paligid ng Divisoria ay isang malaking kaibahan sa malamig na selda ng mansyon ni Miguel. Habang nakikipagsiksikan si Amara sa mga taong nagmamadali, pakiramdam niya ay malaya siyang nakakahinga. Walang nakakakilala sa kanya rito bilang asawa ng isang sikat na taga-disenyo. Dito, siya ay isang ordinaryong babaeng may bitbit na malaking pangarap na nakatago sa loob ng kanyang murang bag. Binagtas niya ang isang makipot at madilim na eskinita hanggang sa marating niya ang isang lumang patahian na tila napag-iwanan na ng panahon. Ang labas nito ay puno ng alikabok, ngunit ang pangalan sa kupas na karatula ay malinaw pa rin sa kanyang isipan. Ang mismong lugar na matagal na niyang sinaliksik. Pagpasok niya, sinalubong siya ng amoy ng lumang tela at napalyang makina. Sa likod ng isang malaking mesa na puno ng mga tabas ng damit, nakatayo si Madam Rosa. Ang matandang babae ay may matatalim na mata na tila kayang bumasa ng kaluluwa at may suot na medida sa kanyang leeg na nagsisilbing korona ng kanyang propesyon. Si Madam Rosa ay isang tanyag na sastre noong kabataan nito, ngunit bigla na lamang naglaho sa mundo ng mataas na lipunan matapos itakwil at siraan ng mga makapangyarihang pamilya. Walang paligoy-ligoy na inilabas ni Amara ang kanyang mga disenyo para sa koleksyong hiraya at inilatag ang mga ito sa ibabaw ng mesa. Ipinaliwanag niya ang kanyang layunin, ang kanyang kalagayan, at ang pagnanais niyang gamitin ang pangalan ng matanda bilang kinatawan ng isang bagong tatak kung saan siya ang mananatiling lihim na manlilikha. Tiningnan lamang ni Madam Rosa ang mga papel ng may pag-aalinlangan. Binalingan niya si Amara ng isang malamig na tingin. Ang mundo ng sining at moda ay hindi para sa mga babaeng naghahanap lang ng tatakbuhan. Ineng. Wika ng matanda. Ang boses ay magaspang dulot ng maraming taon ng paninigarilyo at kabiguan. Puno ito ng mga ahas na uubusin ang dugo mo hanggang sa wala nang matira. Akala mo ba sapat na ang magandang drawing para makaligtas ka sa mga halimaw ng industriya? Sa halip na makipagtalo, kinuha ni Amara ang isang karayom, mahabang sinulid, at 2 piraso ng retasong nakakalat sa mesa. Sa harap mismo ng nagdududang matanda, nagsimula siyang manahi. Ang paggalaw ng kanyang mga kalyadong daliri ay mabilis,
tiyak at puno ng emosyon. Bawat pagbaon at paghugot ng karayom ay may kasamang kwento ng pighati at pagbangon. Walang makina, tanging ang kanyang mga kamay na hinubog ng paghihirap ang lumikha ng isang perpekto at matibay na tahi na nagdugtong sa dalawang magkaibang tela na tila naging iisang obra. Natigilan si Madam Rosa. Ang talim sa kanyang mga mata ay unti-unting lumambot. Sa paggalaw ng mga kamay ni Amara, nakita niya ang kanyang sariling kabataan. Ang panahong naniniwala pa siyang ang purong talento ay sapat na upang talunin ang kasakiman ng mayayaman. Isang patak ng luha ang tahimik na kumawala sa mata ng matanda. Mabilis nitong pinunasan iyon bago pa man tuluyang bumagsak. Tinanggap ni Madam Rosa ang kasunduan. Siya ang haharap sa mga legal na papeles at magpapatakbo ng negosyo sa labas. Habang si Amara ang magiging lihim na diyosa ng hiraya na bubuo ng mga obra mula sa dilim. Matapos ang mahabang pag-uusap, iniwan saglit ng matanda si Amara sa sala ng patahian. Nang bumalik ito, may dala itong isang baso ng mainit na tsokolate na umaagos ang matamis na usok sa hangin. Iniabot niya ito sa nanginginig na mga kamay ng nakababatang babae. Ang init mula sa baso ay mabilis na gumapang mula sa palad ni Amara patungo sa kanyang malamig na dibdib. Simula nang mawala ang kanyang anak at itaboy siya sa sariling asawa, ito ang kauna-unahang pagkakataon na may isang taong nagmalasakit sa kanya. Isang simpleng gawain ng pagmamahal na ipinagkait ng kanyang sariling pamilya. Napapikit siya at ninamnam ang tamis na dumaloy sa kanyang lalamunan. Panandali ang pinapawi ang pait ng kanyang kapalaran. Habang umiinom, hindi sinasadyang napansin ni Amara ang isang luma at nanilaw na ginupit na pahayagan na nakadikit sa dingding sa likod ng mesa ni Madam Rosa. Ito ay isang balita mula pa noong 20 taon na ang nakararaan. Naglalaman ng iskandalo tungkol sa pandaraya ng pamilya ni Miguel sa isang kilalang sastre. Bago pa man makapagtanong si Amara, tahimik na binasag ni Madam Rosa ang katahimikan. Matagal na akong may utang na sisingilin sa mga taong umapak sa pagkatao ko. Malalim na wika ng matanda. Nakatingin sa malayo. At ngayon, sa pamamagitan mo, maniningil tayo ng buo hanggang sa huling sentimo. Puno ng pag-asa at bagong tapang na umuwi si Amara sa mansyon. Ang bawat hakbang niya ay magaan, dala ang lihim na kasunduan na magpapabagsak sa rehas ng kanyang hawla. Maingat niyang inakyat ang madilim na hagdan patungo sa gilingan sa itaas, kung saan nakatago ang kanyang makina. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang pinto, tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Nakatayo sa mismong tapat ng pinto ng gilingan si Senyora Carmen. Ang muka ng matanda ay nakangiwi sa labis na pagtataka at inis. Sa kamay nito, mahigpit na nakahawak ang isang piraso ng telang mamahalin. Isang napakaitim at makintab na telang obsidian na sadyang itinago ni Amara para sa pinakamahalagang pyesa ng kanyang koleksyon. Anong klaseng basahan ito, Amara? Boses ng kanyang biyenan na parang matulis na kutsilyong humihiwa sa katahimikan ng pasilyo. At bakit mo itinatago ang ganitong klaseng material sa maruming kwartong ito? Bumagsak ang paningin ni Amara sa ibaba. Sinusundan ang banayad na pagbagsak ng itim na tela sa malamig na sahig. Nanlamig ang mga kamay ni Amara habang nakatitig sa telang obsidian na hawak ng kanyang biyenan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Nagbabanta na ibunyag ang kanyang lihim. Ngunit sa halip na magpakita ng takot,
Mabilis na ibinaba ni Amara ang kanyang tingin at pinalambot ang kanyang anyo. Pinilit niyang mangatal ang kanyang boses habang dahan-dahang lumalapit sa matanda. "Patawad po, Senyora Carmen," bulong ni Amara. Ang boses ay puno ng pagpapakumbaba na tila isang asong nagnanais ng awa. "Nakita ko lamang po ang telang iyan sa basurahan sa labas ng isang malaking patahian sa Divisoria. May malaking mantsa po ito ng langis at uling sa kabilang bahagi kaya itinapon na ng may-ari. Akala ko po ay magagamit ko itong pamunas sa mga mamahalin ninyong sapatos para lalong kumintab. Ayaw ko lang pong mag-aksaya ng pera ng pamilya." Isang mabilis na sulyap ng pandidiri ang dumaan sa mukha ni Carmen. Binitiwan nito ang tela na tila ba ito ay may dalang nakakahawang sakit. Ang itim na material ay dahan-dahang bumagsak at humalik sa maalikabok na sahig. Nawala ang marangyang anyo sa paningin ng matanda. "Basura para sa basura," mapang-uyam na wika ni Carmen habang pinupunasan ang kanyang mga daliri sa isang mamahaling panyo. "Mabuti naman at alam mo kung saan ka nararapat, Amara. Huwag mong hahayaan na makita ko ang maruming basahang iyan sa sala. Manatili ka rito sa itaas at siguraduhin mong walang alikabok na makakapasok sa ibaba." Nang makaalis ang matanda, mabilis na pinulot ni Amara ang tela. Wala itong mantsa. Ito ay kasing dalisay ng gabi. Hinaplos niya ang malambot na hibla nito. Ramdam ang bigat ng kanyang misyon. Ang pagpapanggap na isang hamak na alipin ang tanging paraan upang maprotektahan ang kanyang pangarap. Pagdating ng gabi, umuwi si Miguel na may dalang malakas na tawa na puno ng kayabangan. May kasama itong ilang kaibigan mula sa mundo ng negosyo, mga lalaking pare-pareho ang amoy ng tabako at alak. Inutusan ni Miguel si Amara na magsilbi ng mga inumin. Habang abala siya sa paglalagay ng yelo sa mga baso, narinig niya ang pagmamayabang ng kanyang asawa tungkol sa mga disenyong ibinigay niya rito noong nakaraang araw. "Tingnan ninyo ang mga bagong sketches ko," wika ni Miguel habang iwinawagayway ang folder. "Ito ang magbabalik sa Casa Imperyo sa Rurok. Masyadong matapang, kakaiba, at hindi inaasahan. Sabi ko sa inyo, ako lang ang may kakayahang bumuhay sa sining na ito." Napansin ni Amara ang palitan ng nakakaunangbing ng makahulugang tingin ng mga kaibigan nito. Ang mga disenyong iyon ay sadyang ginawa niyang kakatwa at walang direksyon. Ngunit dahil sa labis na bilib sa sarili, hindi man lang napansin ni Miguel ang kapangitang kanyang ipinagmamalaki. Habang sineserbisyuhan sila ni Amara, sinadya ni Miguel na sagiin ang kanyang braso, dahilan upang tumapon ang ilang patak ng inumin sa kanyang damit. Sa halip na humingi ng paumanhin, tumawa lamang ang lalaki. "Pasensya na kayo, medyo lampa talaga itong asawa ko," pangungutya ni Miguel sa harap ng kanyang mga bisita. "Maganda lang tingnan sa malayo, pero pagdating sa silbi, kasing bagal ng pagong. Sige na, lumayas ka na rito at maghanda ng pulutan." Laban sa nararamdamang pagod, pumasok si Amara sa kusina. Ang bawat tawa ni Miguel sa kabilang silid ay tila haplit ng latigo sa kanyang likod. Ngunit sa bawat haplit, lalong tumitibay ang kanyang loob. Alam niya na sa bawat sandaling ipinapahiya siya ng asawa, mas lalong bumibilis ang pagdating ng oras ng paniningil. Pagsapit ng madaling araw, matapos makaalis ang mga bisita at makatulog si Miguel sa kanilang silid dahil sa kalasingan, bumangon si Amara. Masakit ang kanyang likod at nananakit ang kanyang mga mata, ngunit ang apoy ng paglikha ay hindi mapatay. Umakyat siya sa gilingan at naupo sa harap ng kanyang makinang padyak. Dito, sa katahimikan ng gabi, ang dalawang mukha ni Amara ay nagtatagpo.
Ang kaawa-awang asawa na biktima ng pang-aapi ay naglalaho at ang tunay na manlilikha ay lumilitaw. Nagsimula siyang manahi ng mga bahagi ng obsidian na tela. Ang bawat pagtahi niya ay isang panalangin para sa kanyang nawalang anak, isang sigaw para sa kanyang ninakaw na dangal. Ang pawis na dumadaloy sa kanyang noo ay humahalo sa alikabok ng kwarto. Ngunit hindi niya ito pinapansin. Ang pisikal na paghihirap ay nagiging tulay upang makalimutan niya ang psikolohikal na pagdurusa sa kamay ng kanyang asawa. Isang matinding antok ang muntik ng magpabagsak sa kanyang ulo sa ibabaw ng makina. Upang manatiling gising, hinawakan niya ang dulo ng malamig na obsidian na tela at inilapit ito sa kanyang pisngi. Ang lamig at kinis nito ay nagpapaalala sa kanya ng kalayaan. Sa sandaling iyon, hindi siya si Amara na asawa ni Miguel. Siya ang kaluluwa ng Hiraya, ang reynang muling nabubuo mula sa mga retasong itinapon ng mundo. Biglang niyanig ang katahimikan ng banayad na pagtunog ng kanyang lihim na telepono na nakatago sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang dyaryo. Mabilis itong kinuha ni Amara, ang puso ay kumakaba ng mabilis. Isang tawag mula kay Madam Rosa. Amara! Boses ng matanda sa kabilang linya. May halong pananabik at pagkagulantang. Ang unang larawan ng luha ng buwan na pinost natin sa aming lihim na pahina sa social media. Kumalat ito na parang apoy sa tuyong damo. Nagkakagulo ang mga influencers sa ibang bansa. Hindi nila matukoy kung sino ang gumawa. Pero lahat sila ay gustong malaman kung nasaan ang House of Hiraya. Halos sumabog na ang server sa dami ng mga mensahe. Nanigas si Amara sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang unang obra, ang unang piraso ng kanyang kaluluwa na ipinakita niya sa mundo, ay tinanggap ng buong puso. Isang hindi maipaliwanag na saya ang bumitak sa kanyang kamanhiran. Ngunit kasabay ng balitang ito ay ang tunog ng mabibigat na yabag ng sapatos na paakyat sa hagdan patungo sa gilingan. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay tila kulog na bumasag sa kanyang panandaliang tagumpay. Wala na siyang oras upang itago ang telepono o ang telang obsidian na nakalatag sa kanyang kandungan. Ang bawat oras na lumilipas sa loob ng nakawalang gilingan ay tila isang mabagal na paghila sa bawat hibla ng pasensya ni Amara. Mula sa maliit na bintana, pinagmamasdan niya ang paglubog at pagsikat ng araw habang ang sikmura niya ay unti-unting kumakalam. Ngunit ang gutom ay hindi naging hadlang sa kanyang isipan na patuloy na naghahabi ng mga plano. Sa tuwing maririnig niya ang mga yabag ni Miguel sa pasilyo, mabilis niyang isinasuot ang maskara ng isang takot at wasak na babae. Nang muling bumukas ang pinto, hindi pagkain ang dala ni Miguel, kundi ang masangsang na amoy ng desperasyon. Ang dating makisig at kagalang-galang na anyo ng lalaki ay napalitan ng isang taong tila hindi na natutulog. Ang kanyang mga mata ay malalim at mapula, at ang kanyang mga daliri ay hindi mapakali sa paghimas sa sarili niyang mga kuko. Isang ugali na ipinapakita lamang nito kapag ang kanyang kuta ay unti-unti nang guguho. Kailangan ko ng bagong disenyo, Amara. Boses ni Miguel na puno ng panginginig. Malayo sa dating autoridad nito. Yung katulad ng sa Hiraya, yung may kaluluwa. Sabihin mo sa akin, paano mo ginawa ang mga dati mong gawa? Anong sikreto ang itinatago mo? Lumuhod si Amara sa paanan ng kanyang asawa, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa harap nito. Patawad, Miguel. Nawalan na ako ng inspirasyon mula nang mawala ang ating anak. Ang tanging nagagawa ko na lamang ay ang mga luma
at gasgas na estilo. Inabutan niya ito ng ilang papel na sadyang dinumihan niya ng uling at sadyang ginawang walang buhay ang mga guhit. Ito ay mga disenyo na kinuha niya mula sa mga lumang katalogo na matagal nang kinalimutan ng mundo. Sa kabilang banda, si Senyora Carmen ay nagsimula na ring magpakita ng kanyang tunay na kulay dahil sa krisis sa pananalapi na idinulot ng pagbagsak ng Casa Imperyo. Ang matanda ay naging mas malupit at madamot. Pinatitigil nito ang pagbili ng mga sariwang sangkap para sa pagkain at pinipilit ang mga katulong na pagtiyagaan ang mga tira-tira. Isang gabi, pumasok ang matanda sa kwarto ni Amara, dala ang isang mangkok ng kaning lamig at isang piraso ng tuyong isda na tila ba nakuha pa sa basurahan. "Kumain ka," utos ni Carmen. Ang mga mata ay nanunuot sa baka sakaling may makitang pagrerebelde sa manugang. Huwag kang maghangad ng masarap na pagkain habang pabigat ka sa pamilyang ito. Kung hindi dahil sa awa namin, matagal ka nang namamalimos sa kalsada. At huwag mong asahan na bibilhan kita ng bago mong mga gamit sa pananahi. Gamitin mo ang mga basahang nakakalat dyan. Kung gusto mong may magawa, tiniis ni Amara ang bawat panlalait. Kinain niya ang malamig na kanin nang walang anumang reklamo. Ngunit sa likod ng bawat subo, ang kanyang isipan ay nakatuon sa kanyang misyon. Sa pamamagitan ng tulong ni Aling Nena, isang matandang katulong sa mansyon na matagal na niyang binibigyan ng bahagi ng kanyang kakaunting pagkain, nagawa niyang magpadala ng mga tunay na disenyo patungo kay Madam Rosa. Inilalagay niya ang mga ito sa loob ng mga plastik ng basura na sadyang itinatabi ni Nena para sa kanya. Habang ang Casa Imperyo ay unti-unting nabubulok mula sa loob, ang House of Hiraya ay patuloy na umaakyat sa rurok ng tagumpay. Inilunsad ang kanilang ikalawang koleksyon na mas matapang at mas makasining kaysa sa nauna. Sa loob lamang ng 5 minuto, ang lahat ng kanilang mga produkto ay naubos sa merkado. Ang bawat pahayagan ay nagsasalita tungkol sa nagsusumigaw na sining ng Hiraya, habang si Miguel ay patuloy na kinukutya sa bawat sulok ng industriya. Isang gabi, habang nakatitig si Amara sa dilim, narinig niya ang sigawan sa ibaba. Ang boses ni Miguel at ni Carmen ay nag-aaway tungkol sa mga huling ari-arian na kailangang ibenta. Ramdam ni Amara ang tagumpay. Pinagmamasdan niya si Miguel mula sa siwang ng pinto. Ang lalaking inakala niyang isang hari ay isa lamang palang hiram na anyo na mabilis na naglalaho kapag wala na ang kanyang katalinuhan na mapapakinabangan. Nakita niya ang lalaki na paulit-ulit na kinakagat ang kanyang mga kuko hanggang sa lumabas ang dugo. Ang mukha ay puno ng kawalang pag-asa. Sino kaya ang mahiwagang mamumuhunan na dahan-dahang bumibili sa mga utang ng Casa Imperyo sa likod ng mga anino? Isang katanungan ito na kahit si Amara ay wala pang kasagutan, ngunit ramdam niya na may isa pang puwersang kumikilos para sa kanyang ikabubuti. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang niyanig nang marahas na bumukas ang pinto ng gilingan. Pumasok si Miguel na may dalang flashlight na sadyang itinutok sa kanyang mukha. Dahilan upang masilaw siya. Ang mga mata ng lalaki ay dilat na dilat at may dalang nakakatakot na liwanag ng baliw na tao. Marahas nitong hinablot ang buhok ni Amara at itinayo siya ng pilit. Anong itinatago mo sa akin, Amara?" Bulyaw ni Miguel. Ang hininga nito ay amoy na bulok na alak at galit. "May nagsabi sa akin na nakita ka raw na lumalabas ng bahay noong nakaraang linggo habang tulog ako.
At bakit tila ang daming basura na lumalabas sa kwartong ito? Sabihin mo ang totoo. May kinalaman ka ba sa Hiraya? O baka naman may iba kang lalaking tinutulungan para sirain ako? Ang mahigpit na pagkakahawak nito sa kanyang buhok ay nagdulot ng matinding kirot na tila ba hihilahin ang kanyang anit, ngunit nanatiling blangko ang mukha ni Amara sa ilalim ng nakakasilaw na liwanag. Sabihin mo sa akin ang totoo, Amara. Ikaw ba ang nagpapadala ng impormasyon sa mga kalaban ko? Ikaw ba ang dahilan kung bakit tila alam ng buong mundo kung gaano kadesperado ang Kasa Imperyo? Ang boses ni Miguel ay tila isang matalim at kinakalawang na lagari na pilit na hinihiwa ang katahimikan ng gabi. Habang mahigpit na nakasabunot ang kamay ng lalaki sa kanyang buhok, naramdaman ni Amara ang tindi ng hapdi na tila ba hihilahin ang bawat hibla ng kanyang anit mula sa bungo. Ngunit sa halip na sumigaw, hinayaan niyang bumagsak ang kanyang katawan. Nagmukhang isang lantang gulay na wala ng lakas na lumaban. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapikit, pilit na itinatago ang nagbabagang apoy na nais ng sumabog. Miguel, nasasaktan ako! Mahinang daing ni Amara. Ang boses ay sadyang ginawa niyang nanginginig at puno ng pighati. Wala akong alam sa sinasabi mo. Ang tanging ginagawa ko rito ay ang ubusin ang aking oras sa pagdarasal at pag-iyak para sa anak nating nawala. Tingnan mo ang aking mga gamit. Puro basura na lamang ang natira. Itinuro ni Amara ang sahig kung saan nakakalat ang mga bote ng gamot na sadyang kinuha niya sa basurahan ng ospital at ang mga punit-punit na papel na may mga drawing ng isang bata. Sa ilalim ng nakakasilaw na liwanag ng flashlight, nakita ni Miguel ang mga ebidensya ng isang babaeng tila nawawala na sa sariling katinuan. Ang kanyang pagdududa ay unti-unting napalitan ng pagkadismaya at matinding pandidiri. Binitawan niya ang buhok ni Amara nang may marahas na puwersa dahilan upang tumama ang noo ng babae sa gilid ng kanyang makinang padyak. Baliw ka na nga! Pagmumura ni Miguel habang pinupunasan ang kanyang mga kamay sa kanyang pantalon na tila ba nadumihan siya. Isang malaking pagkakamali na dinala pa kita rito. Manatili ka riyan sa dilim at mabulok kasama ng mga pangarap mong basura. Huwag kang aasang makakalabas ka rito hanggang hindi mo nababawi ang lahat ng nawala sa akin. Nang marinig ni Amara ang marahas na tunog ng pagsasara ng pinto at ang pag-ikot ng susi, dahan-dahan siyang bumangon. Hinaplos niya ang kanyang noo na ngayon ay mayroon ng nagsisimulang bukol, ngunit walang mababakas na sakit sa kanyang mukha. Kinuha niya mula sa ilalim ng sahig ang isang nakatagong bundle ng telang inabel, ang tradisyonal na habi mula sa kanyang pinagmulang lalawigan. Ang sining ng paghihiganti ay hindi kailangang maging maingay. Para kay Amara, ang kanyang paghihiganti ay dadaan sa bawat hibla ng sinulid na kanyang lilikhain. Inilabas niya ang kanyang karayom at nagsimulang itahi ang mga bahagi ng inabel sa obsidian na tela. Ang bawat pagtusok ng karayom sa matigas na tela ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang ina, ng kanyang mga ninuno na dumaan sa mas matinding hirap ngunit nanatiling matatag. Ang tradisyonal na pattern ng inabel na tinatawag na binakol na pinaniniwalaang nagtataboy ng masasamang espiritu ay unti-unting nabubuo sa kanyang mga kamay. Ito ang magiging kaluluwa ng kanyang susunod na koleksyon. Ang pagtatagpo ng tradisyon at modernong pighati. Habang mabilis na kumikilos ang kanyang mga kamay, hindi niya napansin na ang matulis na dulo ng karayom ay bumaon sa kanyang hintuturo. Isang maliit na butil ng mapulang dugo ang sumibol. Hindi siya huminto.
Hinayaan niyang humalo ang kanyang dugo sa sinulid. Tinitiyak na ang bawat piraso ng kanyang obra ay may bahagi ng kanyang buhay at pasakit. Ito ang tunay na sining. Ang kagandahang sumibol mula sa sugat. Sa kabilang bahagi ng lungsod, ang House of Hiraya ay naging paksana ng bawat usapan sa mga mamahaling salon at opisina ng mga sikat na magasin. Inanunsyo ni Madam Rosa sa media na ang nagsusumigaw na sining ng Hiraya ay hango sa paghihirap ng mga kababaihang Pilipina na pilit na ibinabaon sa limot. Ang pahayag na ito ay lalong kumuha ng simpatiya mula sa publiko, lalo na mula sa mga kababaihang nakaranas din ng pang-aapi sa loob ng kanilang sariling tahanan. Isang hapon, habang naglilinis ng mga lumang kagamitan ni Senyora Carmen, narinig ni Amara ang matinis na tili ng kanyang biyenan mula sa sala. Mabilis siyang bumaba at nakita ang matanda na hawak ang isang nakabukas na sobre. Ang mukha ni Carmen ay namumutla at tila ba nakakita ng multo. "Hindi ito maaari!" sigaw ni Carmen. Ang mga kamay ay nanginginig sa labis na inggit at galit. Inimbitahan ang House of Hiraya sa National Fashion Gala bilang guest of honor. Ngunit tayo, ang Casa Imperyo, hindi tayo kasama sa listahan. Tinanggihan nila ang ating aplikasyon. Pumasok si Miguel na may dalang balita na lalong nagpadilim sa kanilang kalagayan. Ang lahat ng mga mamumuhunan na dating sumusuporta sa kanila ay isa-isang bumabawi ng kanilang mga pondo. Ang mga utang ng pamilya ay lumobo na ng husto at ang tanging paraan upang hindi sila mabulok sa kulungan ay ang makahanap ng isang malaking mamumuhunan na sasagip sa kanila. May isang lihim na grupo ng mga investors na nagpakita ng interes na bilhin ang ating mga utang. Wika ni Miguel, ang tinig ay puno ng desperasyon. Ngunit kailangan nating ipakita sa National Fashion Gala na mayroon pa tayong ibubuga. Kung hindi tayo makakapasok sa gabing iyon, katapusan na nating lahat. Sa gitna ng kaguluhan ng mag-ina, tahimik na nagpatuloy si Amara sa kanyang pagpupunas ng mga muebles. Ang bawat salita ng kanilang pagkatalo ay musika sa kanyang pandinig. Ang katanungang naiwan sa hangin ay kung sino ang mahiwagang grupo ng mga mamumuhunan na ito at bakit tila alam na alam nila ang bawat kahinaan ng Casa Imperyo. Bago matapos ang araw, nakatanggap si Amara ng isang lihim na sulat mula kay Madam Rosa na isinilid sa loob ng isang supot ng pandesal na dala ng katulong na si Nena. Ang nakasaad sa loob ay maikli lamang. Handa na ang lahat para sa National Fashion Gala. Ang imbitasyon para sa nagsusumigaw na reyna ay narito na. Handa ka na bang ipakita sa kanila ang sining na binuo mo sa dilim? Hinawakan ni Amara ang sulat ng mahigpit. Ang bawat hapdi sa kanyang katawan mula sa mga nakaraang pagmamalupit ay tila naglaho, napalitan ng isang malamig at tiyak na pananabik para sa gabing wawasak sa lahat ng kanilang kasinungalingan. Sa loob ng madilim at tila nakakalunod na katahimikan ng gilingan, ang tanging nagbibigay ng buhay ay ang maliit na liwanag mula sa isang debateryang ilawan na nakatago sa ilalim ng mesa. Hawak ni Amara ang isang kristal na butil na kasingkintab ng bituin. Ang huling palamuti para sa balikat ng kasuotang obsidian. Ang bawat tahi niya ay tila isang piping panalangin, isang sining na binuo mula sa mga gabing walang tulog at pusong nagdurugo. Subalit, sa isang hindi inaasahang pagkakamali dulot ng panginginig ng kanyang mga daliri sa labis na pagod, nadulas ang kristal mula sa kanyang kamay. Ang maliit na hiyas ay tumalbog sa gilid ng mesa at gumulong patungo sa siwang ng pinto. Lumilikha ng banayad na tunog
ng pagtama ng matigas na bagay sa kahoy na sahig bago ito tuluyang nawala sa dilim. Kasunod nito ay ang tunog ng mabibigat na hakbang mula sa pasilyo. Ang bawat yabag ng sapatos ni Senyora Carmen ay tila isang hatol na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Tumigil ang mga hakbang sa mismong tapat ng pinto ng gilingan. Naramdaman ni Amara ang pag-akyat ng matinding lamig mula sa kanyang mga paa patungo sa kanyang dibdib. Amara, bakit may liwanag pa sa kwartong ito? At ano ang tunog na narinig ko? Ang matinis na boses ni Carmen ay puno ng hinala, sinabayan ng kaluskos ng mga susi na tila ba naghahanap ng paraan upang pasukin ang kanyang lihim na mundo. Ang tunog ng metal na naglalapat sa loob ng butas ng pinto ay nagpadaloy ng kuryente sa kanyang likod. Wala ng oras upang mag-isip. Sa loob ng ilang segundo, kailangang maglaho ang lahat ng ebidensya ng kanyang pagkabuhay. Gamit ang lakas na hindi niya alam na taglay niya, binuhat ni Amara ang mabigat na manekin na suot ang obsidian na damit. Ang mabigat na bagsak nito sa ibabaw ng malambot na alpombra na sadyang inilatag niya sa ilalim ng sahig-sahigan ay lumikha lamang ng isang mahinang kalabog na tila ba isang tumpok ng mga lumang kumot ang nahulog. Mabilis niyang itinago ang mga mamahaling tela at sinulid sa ilalim ng mga tablang sadyang maluwag ang pagkakabit. Hinila niya ang isang malaking bat na puno ng alikabok upang takpan ang lahat bago siya mabilis na lumuhod sa sahig, hawak ang isang luma at maduming basahan. Nang bumukas ang pinto, ang naniningkit na mga mata ni Carmen ang bumungad sa kanya. Inilibot ng matanda ang tingin sa kabuuan ng maalikabok na silid, tila naghahanap ng anumang bagay na hindi nararapat. Ang tanging nakita nito ay si Amara na nakayuko, pawisan, at tila ba tinitiyak na bawat sulok ng sahig ay malinis. Ang debateryang ilawan ay nakapatay na, at ang tanging liwanag ay mula sa buwan na tumatagos sa bintana. Ano ang ginagawa mo sa dilim? Bata ka? Singhal ni Carmen. Ang ilong ay bahagyang kumukunot dahil sa alikabok. At bakit tila hingal na hingal ka? Para kang galing sa isang karera. Patawad po, senyora. Mahinang sagot ni Amara. Ang boses ay nanginginig, ngunit pinilit niyang panatilihin ang tono ng isang taong nawawalan na ng pag-asa. Naisip ko pong linisin ang mga sulok na ito bago sumikat ang araw. Nahihirapan po akong huminga dahil sa bigat ng aking dibdib. Kaya idinadaan ko na lamang sa paglilinis at pagdarasal ang aking pighati. Ang tunog po na narinig ninyo ay ang mga lumang lata na hindi ko sinasadyang masagi. Isang mapang-uyam na tawa ang pinakawalan ni Carmen bago ito lumapit at sadyang inapakan ang kamay ni Amara na nakapatong sa sahig. Ramdam ni Amara ang bigat ng takong ng sapatos ng matanda na bumaon sa kanyang balat, ngunit hindi siya gumalaw. Pinanatili niya ang kanyang pagkakayuko, hinahayaan ang sakit na magsilbing paalala na malapit na ang katapusan ng lahat ng ito. Mabuti naman at alam mo na ang paglilinis ang tanging bagay na kaya mong gawin ng tama, wika ni Carmen bago tuluyang tumalikod at lumabas ng silid. Ang tunog ng muling pag-lock ng pinto ay tila isang huling nota ng isang malungkot na awitin. Naiwang nanginginig si Amara sa gitna ng silid. Itinaas niya ang kanyang kamay at tiningnan ang namumulang marka ng sapatos sa kanyang balat. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis. Tila ba nais nitong kumawala sa kanyang tadyang. Sa bawat pintig, ramdam niya ang kaba at ang tamis ng panganib. Lumingon siya sa pintuan at nakita ang isang pares ng mga mata na mabilis na naglaho, ang matandang katulong na si Aling Nena.
May alam ba ito o isa lamang itong aninong nagmamasid sa kanyang bawat galaw? Hindi pa man humuhupa ang kanyang kaba. Narinig niya ang marahas na paghinto ng sasakyan sa ibaba. Ang tunog ng mabilis na pagsasara ng pinto ng kotse at ang mabibigat na yabag ni Miguel na paakyat sa hagdan ay naghatid ng panibagong panganib. Bumukas muli ang pinto ng gilingan at sa pagkakataong ito, si Miguel ang pumasok. Ang muka nito ay puno ng pawis at ang mga mata ay may dalang kakaibang kislap ng isang taong nawawalan na ng katinuan. Walang pasintabi na kinuha ni Miguel ang isang makapal na balot ng pera mula sa kanyang bulsa at marahas na isinaboy ang mga ito sa ibabaw ng kandungan ni Amara. Ang mga perang papel ay nagkalat sa sahig, tila ba mga tuyong dahon na walang halaga. Diyos ko, Amara, mag-ayos ka! Gamlen ni Miguel, habang nilulunok ang natitirang alak sa isang maliit na bote. Bukas, darating dito ang kinatawan ng House of Hiraya. Nakahanap ako ng paraan. Kakausapin natin sila. Bibilhin ko ang tatak nila, kahit gaano pa kamahal. At kapag naging akin na ang Hiraya, tayo na ang magiging pinakamakapangyarihang pangalan sa industriya. Huwag kang maglalakas loob na magmukhang basahan sa harap nila dahil kailangan nating ipakita na ang Casa Imperyo ay mayaman pa rin at makapangyarihan. Nakatitig lamang si Amara sa mga perang papel na nakakalat sa kanyang paanan. Ang bawat piraso ng salapi ay tila isang mantsa sa kanyang dangal. Ngunit sa likod ng kanyang blangkong mukha, isang malamig na ngiti ang unti-unting nabubuo. Ang hiling ni Miguel na makaharap ang Hiraya ay matutupad, ngunit hindi sa paraang inaasahan nito. Ang bitag ay nakahanda na at ang biktima mismo ang nagmamadaling pumasok dito. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng mansyon ay tila walang dalang init para kay Amara. Tanging ang paalala lamang ng isang mahaba at mapagkunwaring araw. Maagang maaga pa ay niyanig na ang buong bahay ng boses ni Miguel na puno ng pag-uutos at kayabangan. Inutusan niya si Amara na ihanda ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang pagkatao, ang kanyang mga kasuotan. Siguraduhin mong walang kahit isang gusot ang vest na iyan, Amara. Bulyaw ni Miguel, habang isinusukat ang kanyang mamahaling relo sa harap ng salamin. Ngayong araw, haharapin natin ang tagumpay. Bibilihin natin ang Hiraya at ipapakita ko sa buong mundo kung sino ang tunay na hari ng moda. At ikaw, ayusin mo ang pagtitimpla ng tsaa. Ayaw kong mapahiya sa harap ng mga kinatawan nila dahil lang sa kabagalan mo. Tumango lamang si Amara. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humahawak sa mainit na plantsa. Ang singaw na lumalabas mula sa basang tela ay dumidikit sa kanyang balat. Isang hapdi na tila ba nanggagaling sa kanyang sariling kalooban. Habang pinapatag niya ang bawat hibla ng mamahaling tela ng asawa, ramdam niya ang bigat ng plantsa, isang bigat na sumasalamin sa mga taon ng pagtitiis at pananahimik. Bawat hagod niya ay may kasamang matalas na ngiti sa kanyang isipan. Ang lalaking ito, na kung ituring siya ay parang basahan, ay kasalukuyang naghahanda para sa sarili niyang bitay. Sa kusina, ang bawat tunog ng kutsara na tumatama sa porselanang tasa ay tila isang babala. Inutusan din siya ni Senyora Carmen na ilabas ang mga pinakaantigong kubyertos at siguraduhing ang bawat sulok ng sala ay kumikinang sa linis. Tingnan mo ang sarili mo sa salamin, Amara. Pangungutya ng matanda habang dumadaan sa kusina. Suot ang kanyang mga perlas na tila ba laging handa sa isang litrato. Mabuti na lamang at marunong kang sumunod dahil iyan lang ang tanging gamit mo sa bahay na ito. Isang tagalinis.
Isang anino. Huwag kang magkakamaling magsalita mamaya kapag dumating ang mga bisita. Manatili ka lang sa sulok at magsilbi. Ang mga salitang ito ay tila mga palasong tumatama sa isang kalasag na gawa sa bakal. Hindi na ito tumatagos sa puso ni Amara. Sa halip, ginagamit niya ang bawat panlalait upang patibayin ang kanyang determinasyon. Habang abala ang lahat sa paghahanda, kinuha ni Amara ang kanyang lihim na telepono mula sa ilalim ng kanyang apron. Mabilis siyang nagtipa ng isang maikling mensahe para kay Madam Rosa. Nakahanda na ang lahat. Hilahin na ang lambat. Pagsapit ng itinakdang oras, ang atmosfera sa loob ng mansyon ay naging balisa. Si Miguel ay hindi mapakali. Pabalik-balik sa paglalakad sa ibabaw ng makinis na sahig, habang si Carmen ay paulit-ulit na inaayos ang kanyang buhok. Ang bawat tunog ng orasan sa dingding ay tila isang mabagal na paghila sa kanilang mga nerves. Biglang narinig ang banayad na tunog ng gulong ng isang sasakyan na humihinto sa labas ng malaking tarangkahan. Ang tunog ng makina na unti-unting namamatay ay nagdulot ng isang matinding katahimikan sa loob ng sala. Sumunod ang tunog ng pagbukas at pagsara ng pinto ng kotse at ang mabibigat ngunit eleganteng yabag ng sapatos na naglalakad sa sementadong daanan patungo sa pintuan. Nandyan na sila, bulong ni Miguel. Ang boses ay puno ng kaba at pananabik. Amara, ang tsa! Ngayon na! Mabilis na lumabas si Amara, dala ang pilak na tray. Ang bigat ng mga porselana ay nagpapanginig sa kanyang mga braso, ngunit pinanatili niyang diretso ang kanyang paningin. Binuksan ng katulong ang malaking pinto ng mansyon at pumasok ang isang malamig na simoy ng hangin na may dalang amoy ng tagumpay at pagbabago. Isang matangkad at eleganteng babae ang pumasok sa loob. Suot nito ang isang mamahaling itim na terno na tila ba nagniningning sa bawat galaw. Ang mga perlas sa kanyang leeg ay tunay. At ang kanyang mukha ay puno ng awtoridad na hindi matatanggihan. Ito si Madam Rosa, ang dating sa streng itinaboy at minaliit ng mga makapangyarihang pamilya ay nakatayo na ngayon sa gitna ng sala ng kanyang mga kaaway bilang kinatawan ng House of Hiraya. Agad na lumapit si Senyora Carmen. Ang muka ay puno ng plastik ng ngiti at pagpapakumbaba na tila ba nakalimutan na nito ang lahat ng ginawa nito sa matanda noong nakaraang mga taon. Hindi nito nakilala si Rosa dahil sa tagal ng panahon at sa marangyang anyo na taglay nito ngayon. Welcome to our home, wika ni Carmen. Ang boses ay sadyang ginawang malambot at malamyos. Isang malaking karangalan na tanggapin ang kinatawan ng pinakasikat na tatak sa bansa. Amara, ano pang tinatayo mo riyan? Ibigay mo ang tsaa sa aming mahal na bisita. Lumapit si Amara. Nakayuko ang ulo bilang tanda ng paggalang. Habang inilalagay niya ang tasa sa harap ni Madam Rosa. Naramdaman niya ang banayad na pagdapo ng kamay ng matanda sa kanyang balat. Isang mabilis na pisil, isang lihim na pagkilala sa gitna ng mga kaaway. Tiningnan ni Rosa ang tsaa, pagkatapos ay tumingin ito nang diretso sa mga mata ni Amara na puno ng kahulugan. Salamat iha, wika ni Rosa. Ang boses ay malalim at puno ng kapangyarihan. Napakabuti ng iyong pagtanggap. Bumaling si Rosa kay Miguel na kasalukuyang nakatayo ng tuwid. Pilit na itinatago ang kanyang desperasyon sa likod ng isang pilit na ngiti. Ngayon, Mr. Castillo, narinig ko na nais mong pag-usapan ang hinaharap ng Hiraya at ng Casa Imperyo. Handa na ba ang iyong mga kondisyon? Ang bawat salita ni Rosa ay tila isang hamon
na nakasabit sa hangin. Sa kabilang banda, si Amara ay tahimik na bumalik sa kanyang sulok, ang tray ay yakap sa kanyang dibdib. Ang dula ay nagsisimula na at ang bawat isa sa kanila ay may papel na ginagampanan. Sa gabing ito ng paghuhukom, ang bawat tunog ng paghigop ng tsaa ni Madam Rosa ay tila isang mabagal na paghila sa pasensya ni Miguel. Nakaupo ang lalaki sa kabilang panig ng sofa, ang kanyang likod ay tuwid na tuwid at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa mga tuhod. Sa tabi niya, si Senyora Carmen ay hindi mapakali sa pag-aayos ng kanyang mga alahas. Ang mga mata ay palaging nagnanakaw ng tingin sa mamahaling bag ni Rosa na nakapatong sa lamesa. Sa dilim ng sulok, nakatayo si Amara. Ang tray ay nakayakap sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nakayuko, ngunit ang kanyang pandinig ay matalas na nakatuon sa bawat salitang bibitawan. Diretsahan na tayo, Madam Rosa. Pagbasag ni Miguel sa katahimikan. Ang boses ay sadyang ginawang baritono upang magmukhang makapangyarihan. Alam nating pareho na ang Hiraya ay isang sumisikat na bituin. Ngunit kulang kayo sa makinarya at pangalan na taglay ng kasa-imperyo. I am offering to buy your brand. Gagawin nating sub-brand ng kumpanya ko ang Hiraya at sa kapalit ng isang halagang sapat na upang mabuhay ka ng marangya sa natitirang mga taon mo, ibibigay mo sa akin ang buong kontrol. Isang banayad at mapang-uyam na tawa ang pinakawalan ni Madam Rosa. Ibinaba nito ang tasa sa platito na lumikha ng isang matunog na paglalapat ng porselana sa gitna ng tahimik na sala. Masyado kang mabilis maghusga, Mr. Castillo. Wika ni Rosa. Ang boses ay malalim at puno ng kalamigan. Ang Hiraya ay hindi nangangailangan ng pangalan ng kasa-imperyo upang kuminang. Sa katunayan, ang mga balita sa merkado ay nagsasabing ang inyong kumpanya ay tila isang barkong unti-unti nang nilalamon ng dagat. Bakit ko ibibigay ang aking sining sa isang taong hindi man lang kayang panatilihing buhay ang sarili niyang mga disenyo? Namula ang mukha ni Miguel sa labis na banyas. Akmang magsasalita si Senyora Carmen upang ipagtanggol ang anak. Ngunit mabilis itong pinigilan ni Rosa sa pamamagitan ng isang itinaas na kamay. Gayunpaman, patuloy ni Rosa habang dahan-dahang binubuksan ang isang itim na folder na dala nito. Interesado ako sa isang merger, ngunit sa ilalim lamang ng aking mga kondisyon. Gusto mong makuha ang Hiraya upang isalba ang National Fashion Gala mo? Sige. Pero kapalit nito, isasanla mo ang lahat ng iyong natitirang share sa kasa-imperyo bilang garantiya. Kapag hindi naging matagumpay ang pagsasama nating ito, ang buong kumpanya mo ay mapupunta sa akin. Natahimik ang buong sala. Maririnig ang mabilis na paghinga ni Miguel habang binabasa ang mga dokumento. Hindi nito napansin ang mga maliliit at teknikal na salita sa ilalim ng kontrata na sadyang binuo ng mga pinakamahusay na abogado. Ang mga salitang magtatali sa kanya sa isang utang na kailanman ay hindi niya mababayaran. Dahil sa labis na desperasyon at sa pagnanais na makuha ang nagsusumigaw na reyna para sa gabi ng gala, kinuha ni Miguel ang pluma mula sa kanyang bulsa. Deal. Maikling sagot ni Miguel bago mabilis na itinala ang kanyang lagda sa ibaba ng pahina. Ang tunog ng paggasgas ng dulo ng pluma sa papel ay tila musika ng tagumpay sa pandinig ng lalaki. Hindi alam na ito na ang huling nota ng kanyang kapangyarihan. Tumayo si Madam Rosa at inayos ang kanyang damit. Bago ito lumabas, huminto ito sa tapat ni Amara, na kasalukuyang nag-aayos ng mga ginamit na tasa.
Sa isang mabilis na pagkakataon, nang hindi nakatingin ang mag-ina, dahan-dahang hinaplos ni Rosa ang balikat ni Amara. Isang banayad na haplos na puno ng pagkilala at pangako. Ang init mula sa kamay ng matanda ay tila nagbigay ng bagong lakas sa nanginginig na katawan ni Amara. Salamat sa masarap na tsaa, iha, bulong ni Rosa, bago tuluyang naglakad patungo sa pintuan. Ang tunog ng kanyang mga got-sapatos na tumatama sa marmol na sahig ay tila isang martsa ng paparating na hukbo. Nang makaalis ang bisita, binalingan ni Miguel si Amara nang may nakakatakot na ngiti. Lumapit ang lalaki at marahas na hinawakan ang muka ni Amara. Pinipilit itong tumingin sa kanya. Nakita mo ba iyon? Halakhak ni Miguel. Ang hininga ay amoy tagumpay na may halong lason. Bukas, ang hiraya ay akin na. At bukas, sa National Fashion Gala, hahawakan ko ang kamay ng nagsusumigaw na reyna sa harap ng lahat ng mga kamera. At ikaw, mananatili ka rito sa mansyon, maglilinis ng dumi na iiwan ko. Dahil iyan lang ang tanging papel mo sa buhay ko. Binitawan ni Miguel ang mukha ni Amara nang may pagkasuklam. Pinanood ni Amara ang pag-akyat ng kanyang asawa sa hagdan. Ang bawat hakbang nito ay puno ng huwad na dangal. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng sala. Hawak ang tray na puno ng mga labi ng kanilang pag-uusap. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tingin sa kontratang naiwan sa lamesa. Ang pirma ni Miguel ay basang-basa pa. Ang tinta ay tila dugong unti-unting natutuyo sa puting papel. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amara. Ang hiling ni Miguel na makasama ang reyna ng Hiraya sa entablado ay matutupad. Ngunit hindi niya alam na ang reynang kanyang hinahanap ay ang mismong babaeng itinuring niyang basura sa loob ng mahabang panahon. Ang katanungang naiwan sa isipan ni Amara ay kung handa na ba si Miguel sa muka ng katotohanang sasampal sa kanya sa harap ng buong mundo. Ang sikat ng araw sa umaga ng National Fashion Gala ay pumasok sa mansyon na may dalang kakaibang tensyon. Sa gitna ng malawak na sala, nakatayo si Senyora Carmen sa harap ng isang malaking salamin. Suot ang isang kasuotang sa tingin niya ay magbibigay sa kanya ng rurok ng kapangyarihan. Ito ay isang matingkad na asul na gown na may mga burang pilit na ginagaya ang estilo ng Hiraya. Isang Class A na kopya na binili niya ng palihim upang magmukhang bahagi ng bagong tagumpay ng kanyang anak. Amara, halika rito at ayusin mo ang laylayan ng aking damit. Gamlen ng matanda. Ang boses ay puno ng pagmamadali at inis. Ang mahal ng bayad ko rito pero tila hindi pantay ang pagkakatahi sa dulo. Siguraduhin mong magmumuka itong orihinal na Hiraya kapag suot ko na mamaya sa red carpet. Lumapit si Amara at dahan-dahang lumuhod sa paanan ng kanyang biyenan. Habang hinahawakan niya ang tela, naramdaman niya ang magaspang at murang hibla nito sa ilalim ng kanyang mga daliri. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang muka habang nakayuko. Ang matandang ito, na palaging nagmamalaki ng kanyang dangal at yaman, ay nakasuot ngayon ng isang kasinungalingan. Opo, senyora, mahinang sagot ni Amara. Kinuha niya ang karayom at sinimulang ayusin ang tahi. Napakaganda po ng kulay na ito sa inyo. Tiyak na mapapalingon ang lahat sa inyong pagdating. Siyempre naman, sagot ni Carmen, habang tinitingnan ang sarili ng may labis na paghanga. Hindi tulad mo na kahit anong isuot ay mukhang basahan. Isipin mo na lang na isang malaking biyaya na hinahayaan kitang hawakan ang ganitong kagandang tela, kahit man lang sa pamamagitan ng pag-aayos nito. Tahimik na tinapos ni Amara ang trabaho. Ang bawat pagtusok niya sa huwad na tela
ay tila isang pagbibilang ng mga huling sandali ng kanilang panlilinlang. Pagkatapos ay mabilis siyang umakyat sa gilingan sa itaas. Doon, sa ilalim ng mga lumang kumot, ay naroon ang tunay na obra, ang kasuotang obsidian. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng gilingan, inilabas ni Amara ang damit. Ang itim na luwa ay tila humihigop ng liwanag at ang mga tew na gawa sa sinulid na ginto ay kumikinang na parang mga lamat sa isang matigas na bato. Ito ang simbolo ng kanyang muling pagsilang. Ang bawat tahi rito ay masusi, matibay, at puno ng kaluluwa. Hinaplos niya ang malambot na material at naramdaman niya ang init na tila ba nanggagaling sa kanyang sariling dugo. Wala itong katulad sa buong mundo sapagkat ito ay binuo mula sa tunay na pag-ibig sa sining at matinding pagnanais para sa katarungan. Pagsapit ng hapon, nagsimula ng mag-ayos si Miguel. Ang tunog ng kanyang mabilis na paglalakad at ang pagbukas-sara ng mga kabinet ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Pumasok siya sa kwarto ni Amara, suot ang kanyang pinakamahal na terno, habang inaayos ang kanyang kurbata ng may labis na kayabangan. "Handa na ang lahat, Amara," wika ni Miguel, habang tinitingnan ang kanyang asawa ng may halong pandidiri. "Ngayong gabi, ang Casa Imperyo at Hiraya ay magiging iisa sa paningin ng mundo. Ito ang gabi ng aking pagbabalik sa trono." Lumapit si Miguel sa pintuan, ngunit bago lumabas ay lumingon muli ito sa kanya. Ang kanyang mga mata ay naging malamig at puno ng pagbabanta. "Huwag kang magtatangkang lumabas ng mansyon na ito, Amara." Malamig na utos ng lalaki. "Ayaw kong makita ng mga investors o ng media ang asawa kong mukhang katulong at baka mapahiya pa ako. Manatili ka rito at dumiin ka sa paglilinis. I want this house spotless pagbalik namin." Hindi na hinintay ni Miguel ang sagot ni Amara. Marahil ay iniisip niya na sapat na ang kanyang takot upang pasunurin ang asawa. Paglabas niya, narinig ni Amara ang tunog ng pagpihit ng susi mula sa labas. Ang matunog na paglalapat ng bakal na mekanismo ng kandado ay tila isang huling nota ng kanyang pagkakakulong. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa mansyon matapos umalis ang sasakyan ng mag-ina. Nakatayo si Amara sa gitna ng kanyang madilim na kwarto, nakatingin sa saradong pinto. Ang tunog ng kanyang sariling paghinga ay tila naging malakas sa loob ng tahimik na silid. Ngunit sa halip na matakot, dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang lihim na bag mula sa ilalim ng kama. Sa loob nito, kumikinang ang isang duplicate na susi na sadyang ipinagawa niya linggo na ang nakararaan. Ang National Fashion Gala ay hindi magiging gabi ni Miguel. Ito ang gabi ng paghuhukom, at ang reynang kanyang ikinulong ay handa ng lumabas mula sa anino upang sunugin ang kanyang kaharian. Ang katahimikan sa loob ng malaking mansyon, matapos ang pag-alis ni na Miguel, ay tila isang malawak at tuyong disyerto. Wala nang matatalim na salita ni Senyora Carmen. Wala na ring mabibigat na yabag ng sapatos ng kanyang asawa. Nakatayo si Amara sa gitna ng kanyang madilim na silid. Pinakikinggan ang banayad na tunog ng kanyang sariling paghinga na tila ba naging isang malakas na tambol sa loob ng kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang kinuha ang duplicate na susi mula sa kanyang tago-tagong bag at inilapat ito sa butas ng pinto. Ang marahang pag-ikot ng bakal na mekanismo ng kandado ay tila musika ng kalayaan na matagal na niyang hinintay. Bumukas ang pinto nang walang anumang ingay. Sa halip na tumakbo palabas, naglakad si Amara patungo sa banyo. Pinuksan niya ang gripo at hinayaan ang malamig na tubig na dumaloy sa kanyang mga palad. Ginamit niya ang tubig na ito upang hugasan ang bawat bakas ng pang-aapi sa kanyang balat
Ang amoy ng uling mula sa gilingan, ang amoy ng tuyong isda na pilit na ipinapakain sa kanya, at ang malansang amoy ng sariling dugo mula sa mga sugat na idinulot ng pamilyang Castillo. Sa harap ng salamin, tinitigan niya ang kanyang sarili. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Sa pamamagitan ng kanyang mga kamay, maingat niyang inayusan ang kanyang buhok. Itinaas ito ng mahigpit at maayos na tila isang korona ng dangal. Isinuot niya ang kasuotang obsidian. Ang bawat haplos ng itim na sutla sa kanyang balat ay nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Ang damit ay tila isang baluti na bumabalot sa kanyang pagkatao. Pinoprotektahan siya mula sa anumang sakit ng nakaraan. Kinuha niya ang simpleng kwintas na gawa sa murang materyales, ang tanging alaala ng kanyang ina, at isinuot ito sa kanyang leeg. Ang kaibahan ng murang kwintas sa marangyang obsidian na damit ay nagsisilbing paalala na hindi niya tatalikuran ang kanyang pinagmulan, kundi dadalhin niya ito sa rurok ng kanyang tagumpay. Bago tuluyang lumabas ng silid, dumaan si Amara sa opisina ni Miguel. Kinuha niya ang lahat ng mga huwad na disenyo at mga dokumentong ginamit ng lalaki upang itali siya sa utang na loob. Naglakad siya patungo sa fireplace sa sala. Kumuha siya ng isang mahabang palito ng posporo at sinindihan ito. Ang banayad na paglabas ng usok at ang paglalaboy ng apoy sa dulo ng kahoy ay nagbigay ng liwanag sa kanyang matapang na mukha. Inihagis niya ang mga papel sa loob ng nagbabagang uling. Pinanood niya kung paanong ang mga kasinungalingan ni Miguel ay unti-unting nilalamon ng apoy, naging abo na mabilis na tinatangay ng hangin. Wala siyang naramdamang pagsisisi, tanging ang matinding gaan ng loob na tila ba isang malaking tinik ang nabunot sa kanyang puso. Lumabas si Amara sa mansyon sa pamamagitan ng likurang pinto. Sa dulo ng madilim na kalsada, isang marangyang itim na sasakyan ang tahimik na naghihintay. Ang tunog ng dahan-dahang pagbaba ng bintana ng sasakyan ay nagpakita sa mukha ng driver na ipinadala ni Madam Rosa. Sumakay si Amara at habang mabilis na lumalayo ang sasakyan mula sa mansyon na naging kulungan niya sa loob ng maraming taon, hindi siya lumingon. Ang bawat ilaw ng lungsod na nadadaanan nila ay tila mga bituin na sumasayaw para sa kanyang muling pagsilang. Sa National Fashion Gala, ang atmosfera ay puno ng ingay ng mga kamera at usapan ng mga tanyag na tao. Ang bawat pagkutitap ng flash ay tila mga kidlat sa gitna ng gabi. Naroon sina Miguel at Senyora Carmen, nakatayo sa gitna ng red carpet, pilit na ipinapakita ang kanilang huwad na yaman. Si Carmen ay abala sa pag-aayos ng kanyang asul na gown na unti-unti nang nagkakaroon ng himulmol, habang si Miguel ay hindi mapakali sa paghihintay sa pagdating ng reyna ng Hiraya. Nasaan na ba ang Madam Rosa na yon? Bulong ni Miguel, ang kanyang mga mata ay hindi tumitigil sa pagmamasid sa bawat sasakyang humihinto. Dapat ay nandito na siya upang ipakilala ako bilang bagong may-ari ng kanyang tatak. Isang mahaba at makintab na limusin ang dahan-dahang huminto sa tapat ng entrance. Ang tunog ng mabilis na paghinto ng makina at ang pagbukas ng pinto ng sasakyan ay nagdala ng isang matinding katahimikan sa paligid. Ang mga reporter ay nagsimulang magtulakan upang makakuha ng pinakamagandang pwesto. Isang got sapatos na kasing kintab ng obsidian ang unang tumapak sa pulang karpet. Ang bawat hakbang nito ay may dalang awtoridad na tila ba ang lupa mismo ang yumuyukod sa bawat tapak. Nang tuluyang lumabas ang babae mula sa sasakyan, ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. Ang kasuotang obsidian ay nagniningning
sa ilalim ng mga ilaw, at ang bawat dulo ng gintong tew ay tila sumasalamin sa katotohanang matagal nang itinago. Sa likod ng mga naglalakihang lente ng kamera, si Amara ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mukha ay puno ng kapangyarihan at sining na binuo sa dilim. Sa kabilang dulo ng red carpet, nanlaki ang mga mata ni Miguel. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas, at ang kanyang hininga ay tila nabitay sa kanyang lalamunan nang makita ang pamilyar na mukha na suot ang hindi mapapantayang kagandahan. Ang National Fashion Gala ay tila isang dagat ng nagniningning na mga bituin, kung saan ang bawat pagguhit ng liwanag mula sa mga kamera ay tila kidlat na nagpapakita ng yaman at kapangyarihan. Sa gitna ng pulang karpet, nakatayo si Miguel Castillo. Ang kanyang dibdib ay nakaumbok sa labis na kayabangan habang ang kanyang mga kamay ay pabalik-balik sa pag-aayos ng kanyang mamahaling Amerikana. Sa tabi niya, si Senyora Carmen ay pilit na ipinapakita ang kanyang huwad na ngiti kahit na nararamdaman na niya ang pangangati ng balat dahil sa murang tela ng kanyang asul na gown na unti-unti nang naghihimulmol sa ilalim ng matinding init ng mga ilaw. Mr. Castillo, totoo ba ang mga bali-balita na ang Casa Imperyo na ang may-ari ng House of Hiraya? Tanong ng isang reporter na sadyang idinidikit ang mikropono sa mukha ni Miguel. Isang mapagmalaking ngiti ang sumilay sa mga labi ng lalaki. Yes, that is correct. We have officially acquired the brand. Ang Hiraya ay bunga lamang ng aking pananaw at gabay. Ngayong gabi, ipapakilala ko sa inyo ang nagsusumigaw na reyna na siyang mukha ng aming bagong koleksyon. Habang nagsasalita si Miguel, napansin ng mga tao ang pagkabalisa ni Carmen. Ang laylayan ng kanyang damit ay nagsimula ng kumalas. Ang mga sinulid ay tila mga galamay na pilit na kumakawala sa bawat hakbang niya. Naririnig ang banayad na tawanan mula sa ilang mga fashion critics na nakapansin sa kanyang huwad na kasuotan. Ang kahihiyan ay unti-unti nang gumagapang sa kanyang leeg. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang malakas at maalingaw-ngaw na boses ng announcer ay bumasag sa katuwaan ng lahat. And now, ladies and gentlemen, the moment we have all been waiting for. Let us welcome the hidden soul of House of Hiraya, the goddess of Philippine modern couture. Ang bawat ingay sa paligid ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Ang malaking pintuan sa dulo ng red carpet ay bumukas, at isang malamig na simoy ng hangin ang tila sumunod sa bawat paggalaw ng babaeng pumasok. Ang kasuotang obsidian na suot niya ay hindi lamang basta damit. Ito ay tila isang buhay na nilalang nagawa sa pinaghalong gabi at gintong liwanag. Ang bawat hibla ng inabel na tew sa kanyang balikat ay tila nagsasalaysay ng isang kwento ng pagtitiis na ngayon ay naging wagas na tagumpay. Ang bawat hakbang ni Amara ay may dalang bigat na tila ba ang lupa mismo ang nagpapakumbaba sa kanyang dinadaanan. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng lungkot at takot, ay naging isang obra ng katatagan at kapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang mga diamanteng hinubog sa matinding presyur ng pighati. Sa kabilang dulo, ang baso ng mamahaling champagne na hawak ni Miguel ay dahan-dahang dumulas sa kanyang mga daliri. Ang kristal ay tumama sa matigas na sahig at nagkapit-pit piraso, nagkakalat ng matatalim na bubog at bula na tila ba sumasagisag sa pagkawasak ng kanyang huwad na imperyo. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, ngunit walang anumang tunog ang lumabas sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, naging kasing puti ng mga pader ng ospital na kinamumuhian ni Amara.
Amara? Ang tanging narinig na bulong mula kay Miguel. Isang boses na puno ng hindi makapaniwalang takot. Hindi rin nagtagal ay naramdaman ni Senyora Carmen ang pag-ikot ng kanyang paligid. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at ang kanyang paningin ay nagdilim hanggang sa marahan siyang napaupo sa sahig. Ang kanyang asul na gown ay tuluyang napunit sa gitna ng kanyang pagbagsak. Ang lahat ng mga kamera ay hindi na nakatuon sa kanila bilang mga hari at reyna, kundi bilang mga saksi sa sarili nilang biktima na ngayon ay nakatayo sa harap nila bilang isang diyosa. Nagpatuloy sa paglalakad si Amara. Ang kanyang tingin ay diretso at hindi kumukurap. Ang bawat flash ng kamera ay tila nagsisilbing palakpak para sa kanyang muling pagsilang. Hindi niya binigyan ng kahit isang sulyap ang kanyang asawa o ang kanyang biyenan na kasalukuyang nakasalampak sa kahihiyan. Para sa kanya, ang mga taong ito ay naging bahagi na lamang ng tulasok ng nakaraan na kanyang iniwan sa loob ng nasusunog na fireplace sa mansyon. Nakarating siya sa gitna ng entablado, kung saan ang lahat ng ilaw ay nakatutok lamang sa kanya. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng buong bulwagan ay tila isang pagkilala sa sining na binuo sa gitna ng dilim at pasakit. Tumigil siya at dahan-dahang itinaas ang kanyang baba. Ipinapakita sa buong mundo ang muka ng babaeng itinuring nilang basura, na ngayon ay siyang mamumuno sa rurok ng kanilang hinahangaan.